in order to brief our constituency with regards to the updates on our fuel subsidy, which is under the program of the DOTR and LTFRB. Together with me is, of course, the very active regional director of DSWD, who is our counterpart also when you talk about giving assistance to the affected drivers in the entire region. And later on, we'll be giving details about the actions taken by our agency, most especially under the DOTR programs. And we'll be able to answer questions and clarification from our colleagues here at SM. Thank you very much. Magandang umaga sa ating lahat, sa lahat ng mga kasamahan natin sa media, headed of course by our PIA family, sa ating mga katuwang mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. I respect also to our friend here, Director Llanos of the LTFRB, at sa bawat kababayan na patuloy na sumusubaybay sa mga usapin may direktang epekto sa kanilang kabuhayan. Ang ayuda nga gihatag nato, no, ay konektado sa nahitabo sa ubang nasud, no. Labi na sa tensyon nga nakaapekto sa supply o presyo sa krudo. Sa dihang musaka ang presyo sa gasolina, ang driver dayon ang maibo. Gamay ra gihapon ang plite, pero musaka ang gasto sa pagbiyahe. O gamay na lang ang mga nabilin nga kita nila. Direktang babati kini ang epekto ani sa atong adlaw-adlaw nga pangabuhi. Kaya naman ang Cash Relief Assistance o CRA ay isang agarang tugon sa sitwasyong ito na nagkakaalaga ng 5,000 pesos na tulong pinansyal na ibinibigay sa mga public utility vehicle drivers upang makatulong sa gastusin sa petrolyo at sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang programang ito ay bahagi ng assistance to individual in crisis situations o AICS ng DSWD. Sa ganitong konteksto, malalagang maunawaan ng publiko kung paano pinapatupad ang programa. Ang DSWD ay di pumipili ng benepisyaryo. Ang listahan ay nagmumula sa local government unit para sa tricycle drivers at sa Land Transportation Franchise and Regulatory Board para sa iba pang PUB drivers. Lahat ng pangalang isinusumite ay sumasailalim sa masusing validation at deduplication process upang matiyak ang integridad ng pamamahagi nito. Hindi rin limitado ang saklaw ng programang ito sa isang uri ng driver. Kabilang dito ang jeepney drivers, bus drivers, PNBS drivers, delivery riders, motorcycle taxi drivers, at tricycle drivers. Lahat ng lehitimong drivers na nasa validated na listahan ay may karapatang makatanggap ng tulong. At kung may mga natay driver na wala sa unang listahan, natay mekanismo para sa ilaha. Maaari silang lumapit sa help desk sa mga payout centers o makipag-ugnayan mismo sa kanilang asosasyon upang ma-verify ang kanilang status. They can also go to the city government, there is a Davao City, or sa LTFRB, no? Na may nakatakdang special payout para sa mga kwalipikado na hindi agad naisama sa initial na master list. Ang kapihan sa Davao Press Conference karong adlaw ay nagbibigay ng pagkakataon para maging malinaw ang mga impormasyon tungkol sa ating pinapatupad na cash relief assistance. Maririnig ng publiko ang direktang paliwanag mula sa mga ahensyang may tungkulin sa pagpapatupad ng koordinasyon ng programa. Kasama natin ngayon ang kawani ng DSWD Field Office 11 na mangunguna sa pagtalakay ng implementasyon ng cash relief assistance dito sa Region 11. Narito rin si Director Llanos ng LTFRB Region 11 na may mahalagang papel sa validation sa pagsusubiti ng listahan ng mga benepisyaryo. Bawat pisong inilalabas sa programang ito ay may kasamang pananagutan. Kaya nga stricto yung DSWD when it comes sa payout. Kasi alalahanin natin, subject for COA audit ito. Ito ay pondo ng bayan at direktang ibinibigay bilang tulong sa ating mga kababayan na malubhang apektado ng kasalukuyang crisis. Naiintindihan natin
na marami talagang drivers na kailangan ng tulong. Hindi lang sektor ng transportation ang nangangailangan ng tulong. Halos lahat ng sektor ng lipunan nangangailangan. Pero unahon sa nato ni sila. Ay mao ni guidance nato. We are a government of laws, not a government of men. So, pinapakita dito na may isa tayong sistema na sinusunod na tumutugod sa tunay na kalagayan natin mga Pilipino. So maraming salamat at muli magandang umaga sa inyo lahat. Okay. RD, kamusta yung ating initial distribution ng payout ng April 8 to 10 sa different cities? Sa kabuuan, no? So atong rollout payout na nauna sa mga syudad diri sa Davao Region, upside man sad. So maliban lang diri sa Davao City kay naay confusion with regards sa listahan o naay na teksan na dili na teksan at ulit ka ng text nga na dili na sa mo ang ikan, no? Dili na sa mo sa LGU na siya. There are also confusion in Panabo as pareha sa Davao basta lang ni pila na wala niagi sa LGU nila para magpalista. So anyway, na-address na nato na. We already coordinated with the local government of Panabo as well as the city government of Davao last Friday. So, naisputan na naman ako sa pwede kabuhaton. So, there will be a special payout for them. This is not a second tranche, dili second month. First month, gyapon ni siya. Ato lang ni sa the continuity of the master list must go on. Eh, dagan pagyod, nasayod na ito nga dagan pagyod lang dili nakapalista. So, kani mga drivers nato masunod lang sa balahon. Masunod lang kung sa ang requirements na ihatag sa atong city government. Nabigyan ba yung, di ba may initial number, nabigyan ba sila lahat? Ilang percent po? In Davao City, we have 437, I think, na napasa sa master list. And 39 of them unclaimed. Meaning, wala nag-show up ang atong beneficiaryo. So, kada siya, kingnan ako city government, isama natin uli yan sa continuity ng master list isa sa tinulit. At pag hindi pa rin sila nag-show up, we can do nothing but to bring back that money to the National Treasury. So yun pa rin ang idalhin nila, yung professional driver's license, no? As it is said, yung last na... Yes. Pag nasama po yung pangalan ninyo sa master list na sinasabit ng city government o kaya ng munisipyo, kasi ang susunod dito, April 16, 17, 18, OTA ng mga municipalities naman ang babayaran natin. Kaya ina-address ko na ito, not only to the city, but also to the municipalities. No? So ang hanahanap lang ng DSWD during the payout is the valid professional driver's license. Dili expired, dili po pwede ang proxy. Kinanglan, it must be the beneficiary who will receive, the personal receive the money. Okay, then, RD, dito, operation yung for, kasi hindi lang tricycle driver because we will be going to other transportation drivers. Thank you very much, sir. No? I just wanted to clarify that there are a lot of agencies helping our affected drivers and operators. Special mention to DSWD. It's been coordinating with our office with regards to the cash relief assistance under the AIX program, no, which was explained by RD Aradanas. There are denominations under LTFRB that are covered under AIX, and there are also the other denominations are already covered by the DOTR fuel subsidy. So, klaroon lang nako na under the DOTR, which is under our agency, ang LTFRB under sa DOTR, naatay mga drivers nga makadawat nga gikan sa PUJ, including the operator, naapuntay modernized public utility jeepneys, naapuntay PhilCab, naatay taxi, naatay public utility buses, minibuses, UVE, modern and traditional, and the TNVS and school transport. Kini nga mga denominations has different rates when you talk about the UDA. Because the PUJ drivers are already covered by AIX, they will be receiving a lesser amount, no, to have an equitable distribution of the funds of the government. So, kadawat naman sila pohon og 5,000 sa DSWD for under fuel subsidy, nagyapon sila madawat, but to the tune of 1,500 pesos na lang. No? When you talk about
the operators of the jeepneys which are not included under AX mas higher ang ilahang rate, which is 5,000 pesos per unit per operator. So inana ang dagan sa programa sa fuel subsidy. But when you talk about beneficiaries in totality across all denominations, the operators that we submitted, no, ako lang laruhon, that we submitted to our central office for validation and clean listing is already 13,636. That's for the operators. 13,636. Pag musulti po kag sa drivers, the drivers that we have submitted to the central office, again for validation and clean listing, is already 6,972. So that is now the 6,972. But I would like to make things clear that these are not still the final numbers. Because just like DSWD, they have the system of validation and duplication. On the part of the LTFRB, we also have clean listing and validation. So hopefully, at the soonest possible time, we'll be able to come up with the correct numbers already. Thank you. To RD yan, sugot ang pagtaas sa presyo sa crudo. The LTFRB already bared that you have initially 10,500 PUJ drivers that includes 6,000 PUJ drivers. If lang nakamali, 3,000 or 2,000 na mga taxi drivers and 1,500 na TNBS drivers. Right now, sir, kano sa ba ang roll-out ani? I think ang numbers ngayon mong gihatag, sir, is the one that we have submitted to the DSWD for Yes. the AX, no? Ang amo ang nasubmit nga moagi gihapon proseso for AX is 9,900 jeepney drivers, no? 900, no, for jeepney. PUJs na yun, sir. Wala abot ang ban. PUJs and PhilCap. Kay mauman sila ang under sa AX na program. Kato mga multicab, sir. Mao na sa sir, kanang multi-cap, PhilCap na siya. Unya, wala namin nag-submit og TNBS drivers, no, kanang Grab, kanang Maxi, kanang InRide, o kanang uban pa nga mga transport network corporation, kay sila mismo na ang mo-submit sa number dito sa central office. Okay. O sila na. So, direkta na ang TNCs or the Transport Networks Corporations, direkta na silang musubitar sa ilang mga number of drivers ngadto sa central office sa LTFRB. So ang mga operators sa mismo ang mupan, dili na sa Muagi o regional office. Dili na, sir. So 9,900 ang ginausap na siya, puro na lang ni PUJ and PUJ na lang siya, sir. PhilCap. PhilCap. Ang mga na lang yun. Yes, sir. To RD Aradanas, sir, kanusa ang rollout ani po sa DSWD? Initially, we have received the tentative date for the payout of our PUV drivers now. Patungin sa LTFRB on April 28, 29, 30. But as of now, wala pa sa amo ang listahan, napasiguro sa central office, no? April 28 to 30? 28, 29, 30. So, katapusan ng April. So sa karon, sir, is kuan pa wala pa yung venue kung asa Wala pa, kay unahon sa nato ni munisipyo na TODA. That will be scheduled on April 16, 17, 18. So nahuman na ta sa syudad, isulod na to ang TODA municipalities. Kay ang budget na nanaog na sa MOA, naana po ng we're now gathering all the finalizing the master list of drivers na riyan sa mga munisipyo. First batch pa ba niya, sir? Okay, ID. Sa fuel subsidy, sir, sa rollout, sir, we were given by the DOTR LTFRB deadline to submit the numbers until April 15. As of now, wala pa na hatag ang exact dates, no? Kaya usually ang ginabuhat magod nato ni it's lahi siya nga system compared to DSWD because under the fuel subsidy program, Ito siya katong card paghihapon na gamiton. yes sir, no, required karon ang first duha man ni ka klase, sir. Ang bago karon gi-require na gyud nato ang mga drivers nga naa sila e-wallets or bank accounts so that we will directly deposit
the assistance to their accounts. No, maunang medyo lisod ang pag-come up sa numbers sa LTFRB due to the fact that ang amuang data utob ra gyud sa operators. But because of the situation right now, we are required to get the names and a lot of specifics sa mga drivers na wala may data ana. So medyo madugo siya, pero gipaningkamutan sa atong mga kaubanan sa opisina ng come up tag numbers. That's for the fuel, the new applicants. No? Musulod dahil silang account. But then let us not forget na naapod tayo dati nga programa nga gipadayon gihapon karon kanang PPP, pagtawid pasada nga program na naa na sila land bank ATM cards. Actually naghinahinay nagsulod ang amount sa ilahang mga accounts karon. Dili pa lang tanan, but for the latest information that was given by the central office, ang land bank kuno nagkaroon og error, no, sa kadaghan kay ipasud nga mga ayuda, nagka-error ang system, mauna nga wala pa napadayon ang pagpasulod sa mga amount dito sa ilang mga PPP cards. So, sa Davao City ba, sir, no, pila ba kaysa, I think sa Mindanao, sa Cagayan de Oro, I think 65 million pesos ang assistance na gihatag. Sa Davao Region, pila ba tanan? Ang project, estimate lang. Estimate na to under fuel subsidy, we have 81,250,500. Wala ang total na hatagan. Yes, sir. Ang Under fuel subsidy. naka-allocate for Davao Region alone. That is what we requested. Tama. Kung ma-approve ni siya nga numero nga atong isabit nga mga pangalan, that this amount is what we are expecting to be downloaded directly to the e-wallets of the beneficiaries.